ay ang tagumpay ito bulaklak ay namumukat ka. Sa mga ng anitas at may pagsabatas, ang kultura at may sariling musika. Pero biglang nagbago, resulta nagtato, mga raha at ritmo, at nakta. Sa mga Hello mga kapatid, kumusta po ang lahat? Mapagpalang araw sa inyong lahat, saan man kayo naroon. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagbabasa ng Torah at pagtatalakay sa mga mahahalagang ah, tagpo dito sa aklat ng Genesis. So, dito na po tayo sa Kabanata 39. Kabanata 39, si Joseph at ang asawa ni Potiphar. So, matatandaan natin sa nakaraan na ibinenta si Joseph ng kanyang mga kapatid na lalaki sa mga Midianite. Then, ang mga Midianite naman, ibinenta siya sa mga Ishmaelite. Yung Ishmaelite ay binenta siya sa Egypt. Ngayon, napunta siya kay Potiphar. Si Potiphar ang puno ng mga gwardiya o mga sa ni Faraon. Mm. So si Joseph ay napunta kay Potiphar. Dinala nga si Joseph sa Egypt at doon ipinagbili siya ng mga Ishmaelite kay Potiphar, isang Egyptian na pinuno sa pamahalaan ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Joseph sa bahay ni Potiphar, at pinatnubayan siya ng alahayam. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ng alahayam si Joseph. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, dahil kay Joseph ay pinagpala ng alahayam ang buong sambahayan ni Potiphar, pati ang kanyang mga bukirin. Ipinagkatiwala ni Potiphar kay Joseph ang pamamahala ng lahat maliban sa kanyang kakainin. So, mapansin ko lang dito ha, pinapatnubayan ng alahayam si Joseph sa kanyang ibig sabihin, kaloob ng alahayam na si Joseph ay mapunta sa Egypt. And then, pinagkatiwalaan siya ni Potiphar sa lahat ng bagay, sa bahay, sa mga alipin niya, except sa kakainin ni Potiphar. Kasi si Joseph hindi kumakain ng mga unclean food. Siguro si Potiphar ay iba yung dietary laws ng wala silang dietary law actually ang Egypt. Kaya sa pagkain lang ang hindi pinakikialam ni Joseph. Okay. Verse 7, si Joseph ay matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako. Tumanggi si Joseph at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako ay narito. Ginawa niya akong katiwala at pinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Paano ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa aking Panginoon? Hindi pinapansin ni Joseph ang babae kahit araw-araw siya nitong inaakit na sumuping sa kanya. So, siguro kamukha ni Joseph si Rachel, napaka magandang lalaki kaya nahumaling yung asawa ni Potiphar. Ngunit isang araw, verse 11, ngunit isang araw, nasa bahay si Joseph upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan.
walang ano-ano ay hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, "Halika at sipingan mo na ako." Patakbo siyang lumabas, o si Joseph, patakbong lumabas si Joseph, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ang babae at tinawag ang mga katulong na lalaki. "Tingnan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako ay nakasigaw. Pagsigaw ko ay kumari pa siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal." Itinabi niya ang balabal ni Joseph hanggang sa dumating ang asawa, si Potiphar. Sinabi niya rito, "Ang Hebreyong dinala mo rito ay bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan. Nang ako ay sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal." Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa, kaya't ipinahuli niya si Joseph at isinama sa mga bilanggong tauhan ng Faraon. Ngunit si Joseph ay sinamahan ng alahayam. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Joseph ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo. At siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Joseph, sapagkat ang alahayam ay kasama ni Joseph at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Yan Yada. ba? Oo. Oo, Napakaganda ng papasimple. ng tagpo na ito eh. Kasi Oo. naalala ko yung yung kwento ni doon sa sa aklat ng Jaser na talagang lahat ng babae doon sa palasyo ay talagang nahumaling kay kay Joseph. Araw-araw ba namang pinupuri ni ni Silika. Si Silika ang pangalan ng ng asawa ni Potiphar. Silica, Silica. Ay, Zelica. ah, parang Zeneca, no? Zelica. Oo. Yun, Yan ang pangalan ganun ng kagwapo si Joseph, ha? grabe, biruin mo lahat ng katulong na nakatingin sa kanya. Pati yung mga nagluluto sa kusina, nagkasugat-sugat ang kamay. Dahil Oo, hindi nila maalis ang tingin nila kay Joseph. Ganon talaga oo. kagandang lalaki si Joseph, no? Ganun ba? Tall, dark, and handsome siguro yan, Oo. no? Kaya nga, tapos araw-araw siyang pinupuri ni ni Silika. Sabi ba naman, ngayon lang ako nakakita sa buong Egypt ng kagaya kasing ng ka to, kumbaga walang katulad mo dito sa buong Egypt dahil sa sobrang Oo. ganda ng gandang lalaki. Tapos sinasabi niya na you are so goody and handsome. Sabi niya, no one compares with you in this place. Kaya lahat ng Mm, nakatingin sa kanya. Lahat ng pampaganda, pampabango, ginawa na ni Silica para akitin siya. Pero si Joseph, ayaw niya talagang tumingin kay Silica. Kapag siguro kausap niya maganda rin si Silica, for sure. siguro, kaya lang iba kasi ang ibang ganda ng mga Egyptian sa sa mga Oo. Hebreo. Oo. At saka kung ano ng Faraon niya, baka may pagka-Greek din yan, no? Oo. Oo. Yung mga royalty, mga Greek yan, hindi naman yan Mm. mga lahi ni Ham, eh. Mga Japetite din ng royalty dyan, di ba? Nasakop din sila ng Greek, eh, yung Pharaon is Greek yan, kay Oo. Alexander. So, siguro, ang ganda pa ng kutis ni Joseph kasi, Oo, kasi hindi yan siya eh, kumakain ng mga ng mga unclean, until, mm vegetarian. oo. At saka napapansin ko dito, ah, dito nasasalamin kung bakit ang mga mga Ophirian, mga OFW natin, gustong-gusto ng mga foreigner, di ba? Oo, Kasi, oo. kasi yung parang nagdadala ng blessing, di ba? Sinabi nga, mula sa lahi mo, Oo, be-blessin ang pagpapalain. Oo, buong pagpapalain sanlibutan, kita. papalain. Oh, kasi at Oo. saka mahuhusay gumawa talaga, at saka may loyalty ang mga Mm. Ophirian na sa mga gawain.
dedicated sa mga pag Mm. pinagawa mo, talagang kinakarir nila, no? Parang Oo, ganyan si Joseph. nagugustuhan ng mga foreigners ang Ophirians kasi nga affectionate, 'di ba? Tapos Mm. sa trabaho maasahan, tapos Mga yun, masipag, masinop, masinop, oo. 'di ba? Hindi At Tapos hindi saka, nababantayan. lang, hindi kumbaga, lang yun. nandoon na yung pagiging hospitable Oo, ng hospitable mga naman. Operians, yung pagiging malinis May, nila sa katawan, oo, may social, yung, social, oo, talagang ano, masinop sa mataas gawain, ang EQ. masipag. Halos Tsaka, lahat na ng magagandang oo, katangian ay nasa mga Ophirian. Hebreo eh. Mga Kaya, ni Joseph, kalahi ni Oo. Joseph. Yan. Sa kaya mga nagugustuhan nila. mga Hindi lang yun. descendants, nasa mga descendants ni Abraham. Kasi 'di ba pinapatunayan lang ng Alahayam na yung basbas niya kay Abraham ay talagang dumadaloy sa lahat ng kanyang mga lahi. Mm-mm. Sa pamamagitan ng lahi ni Oh, Jacob. ni Jacob. At particularly ni Joseph, no? Oh. Kasi tingnan mo dito sa verse 23, hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Joseph sapagkat ang alahayam ay kasama ni Joseph at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. So, yun Kahit naman si talaga, Potiphar, no? oo, Oo, sapagkat kasama mapagkatiwalaan. niya ang alahayam, lahat ay pinagtatagumpay siya. So ito parang Ano, practice to ni Joseph para sa Oo. susunod na mas malaking niyang katungkulan. Di ba? Mm. si Joseph ba ay malaking tao din or maliit din ang kagaya ng Ophirian karamihan? Kasi 'di ba, nagugustuhan ng mga foreigners ang mga kababaihan ng Ophir kasi nga mga Shemites or Petit. mga Hebrew because Petit. petite. Oo. Oo, ano lang naman, kumbaga Gusto nila normal yun. lang. Kumbaga kung ano ang height ng mga mga ordinaryong Operian, ganun din ang height ng mga Hebreo Oo. ay ng Siguro mga mga 5'5", Israelites. Oo, 5'4". Kasi oo, yun mga ang gusto Israelites. nila. Tapos ayaw nila ng puti na kulay. Gusto nila yung Oo, kulay puno. Oo. I mean, Tan. Operian. Oh, yan. Gusto gusto nila yung mga opinion ako sa Australia. hmm, Tapos Kasi meron pa akong natuklasan. Dito sa siyempre, 'di ba? May pamangkin ako na foreigner nga yung ano niya. Sobrang sobrang na-appreciate niya. Kasi sabi niya, ah, ito yung klaseng pamilya na puno ng pagmamahal. Yung na ano niya, yung naobserbahan niya sa family namin na nandoon siya. Sabi pa niya, ito yung hinahanap ito yung hinahanap ng karamihan na hindi nila matagpuan. Kapag ikaw ang nakahanap ng ganito, grabe, sa buong mundo, iwi-wish mo talaga. Sabi niya, ang ganitong uri ng sitwasyon ng pamilya. Sabi niya, nandoon ang pagmamahala, nandoon yung mga ganon. Kasi na-experience niya. Iba yung dati, kasi dati hindi siya ganyan. O nagtataka pa siya. So, maaring meron siyang, hindi sa pinupuri ko yung pamilya ko, maaring meron siyang nakita na ikinatuwa niya na hindi niya nakita sa kanilang bansa. At saka yung bibigay natin ng pahalaga sa mga matatanda. Yun din ang sabi nung isang Amerikanong asawa ng pinsan ko. Naku, Mm-mm. kasi sa kanila, ang pag matanda na, parang discarded ka na o dadalhin ka na sa home for the aged. Dito, Oo. unang-una pang binabate, nagbe-bless pa, di ba? Oo. Parang Binibigyan talaga. ah, pinakamahalagang ang matatanda sa ating pamilya. Mm-mm. Yes. Ayun ang Yeah, may nakakatawa. mga tanong po ba? Katanungan or reaction dyan? Kaya siguro si Joseph, ganun na lang ang pagkakagusto ni Zelica, sa kanya. Oo. Dahil yung mga katangian na Bago yan gusto niyang makita. I-annotate kaya natin yung Gabriel, pangalan. di ba? pwede naman.
Zelica. Zelica. Calicah. Dali Asawa ni Potiphar. Wait. May pangalan pala ang asawa ni Putipar. Hmm. Ang ganda pati ng pangalan niya. Zelica. Zelica. Sige, ano natin? Sorry, may mahina ako sa spelling. Zelica. I. Cah. C-A-A. Zelica. Okay. Zelica. Okay, nalagay ko na. Yeah. Merong Kasi yan yeah. ang asawa ni Potiphar. Zelica. Si Potiphar ay hindi naman siya yung king, di ba? Oo, Hindi. ano lang siya, puno ng mga bantay. Mm-mm. Parang anong tawag doon? Mayordomo. Hindi, yung, Commander. ano ba Commander in yung, chief. ano ba yung, Parang commander-in-chief, ganon. oo, parang Oo. ganon. Yung, Kasi ano ba head yung siya ng arms? mga bantay. Oo. Ano nga ba yung, dati ni Dan Fernandez? Sergeant Sergeant, at Arms. ayun, Sergeant Arms. Okay. Mm. May mga tanong, wala. Okay. Kung wala, proceed ako sa kabanata 40. Okay. Okay? Ang tagapagdala ng kopa at ang panadero. Minsan, ang tagapangasiwa ng mga inumin ng faraon at ang punong panadero ay parehong nagkasala sa kanilang Panginoon na hari ng Egypt. Sa galit ng faraon sa dalawang ito, sila ay ipinakulong sa bahay ng punong gwardya ng piitang pinagdalhan kay Joseph. So hindi mismo sa piitang, kundi sa bahay ng punong gwardya. At kasama nila doon si Joseph. Si Joseph ang naatasan ng kapitan na tumingin at maglingkod sa dalawang bilanggo. Kasi matataas ang katungkulan no? Patagal silang magkakasama sa bilangguan. Isang gabi, ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero ay parehong nanaginip. Kinaumagahan nang dumalo si Joseph, napunan niyang nababalisa ang dalawa. Tinanong niya ang mga opisyales ng mga faraon, bakit kayo malungkot? Alam mo, pareho kaming nanaginip, ngunit wala ni isa mang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga iyon. Di ba ang alahiyam lamang ang nakapagpapaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip? Ano ba ang napanaginipan ninyo? Tanong ni Joseph. So ganun pala, ang alahiyam lamang nakapagpapaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip. So pag may panaginip pala tayo, pwede nating tanungin ang Oo, tanong alahiyam natin kung kay ano ibig Aba. sabihin, di ba? Hmm. Siya rin ang nagbibigay ng kahulugan. Okay. Verse 9. Ang tagapangasiwa ng inumin ang unang nagsalaysay. Ang sabi nito, napanaginipan kong sa harapan ko ay may puno ng ubas na may 3 sanga. Pagsibol ng dahon nito, namulaklak na rin at kaagad na hinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang kopa ng faraon, kaya't pinisa ko ang ubas at inilagay ko ang kopa sa kamay ng faraon. Sinabi ni Joseph sa kanya, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka ng faraon at patatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin at ilalagay mo ang kopa ng faraon sa kanyang kamay tulad ng dati. Kapag naroon ka na, huwag mo naman akong kalilimutan. Bagatin mo naman ako sa faraon at tulungan mo akong makalaya sa bilangguang ito. Ako ay kinuha lamang sa lupain ng mga Hebreo at kahit dito wala akong nagawang mali upang mabilanggo. Siguro nangako dito yung yung punong ng inumin. Pagkakita ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi nito kay Joseph, ako ay nanaginip din. May buhat daw akong 3 basket ng tinapay sa aking ulo. Sa basket na nasa ibabaw ay nakalagay ang iba't ibang pagkaing hinurno para sa faraon. Ngunit ang pagkaing iyon ay tinutuka ng mga ibon. Sinabi ni Joseph, ito ang kahulugan ng panaginip mo.
Ang 3 basket ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw ay ipatatawag ka rin ng Faraon at pupugutan ka ng ulo. Pagkatapos, ibibitin sa kahoy ang iyong bangkay at hahayaang tukain ng mga ibon. Ako, wala man lang paligoy-ligoy si Oo Joseph. nga eh. Talagang ano Grabe, eh. diretsahan talaga, no? O siguro pinaigsi na lang tong kwentong to. O parang ang kamahalan din magsalita yan. Oo. Oo, mas Ganon bagay. katalente. Dire-diretso. Oo. Prangka. O, Pag verse may gabay 20. Prangka talaga. talaga. Ang Yung mensahero, ganyan mensahero, din no? Yung magsalita eh. mensahero natin. Oo. Prangka talaga. Oo. Ay, yun ang ano eh. Yun ang ano ng alahayam eh. Oo. Pero Sa verse nakakatuwa 20. na. Oo. Verse 20, ang ikatlong araw ay kaarawan ng Faraon at naghanda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kagawad. Birthday pala. Oo. Hmm. Iniharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero. Ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng mga inumin. Ngunit ipinabitay ang punong panadero gaya ng sinabi ni Joseph tungkol sa kanilang mga panaginip. Ngunit si Joseph ay nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. So siguro yung yung tagapangasiwa ng inumin parang binigyan ng pardon kasi birthday eh. Oo. Yung isa natuluyan. Okay. May tanong ba dyan? Oo. Reaction. Ano ba talaga ang naging kasalanan ng dalawang panadero? Meron ba nasusulat sis sa mga Eh, extra-biblical? Parang walang nabanggit tungkol sa Wala kanilang ba nabanggit? kasalanan. Oo. mm, Pero kasi ano eh, considering nasa death row yung isa eh, 'di ba? Kasi siguro Oo. mabigat baka pag nanakaw ano o oo, nilagyan no? ng lason baka yung tinapay o what, 'di ba? Oo. Malamang. Baka Maaring nilagyan ng oo, lason ganon. yung tinapay. Oo. Oo. Pero ang nakakalungkot, kinalimutan nila yung pakiusap ni Joseph. Nung isa, oo, Oo, nung nakalimutan. isa. Oo. Siyempre nagpapakitang gilas ulit eh. So yung focus Mm. niya yung sa ganyang gawain. At saka siguro inano yun ng alahayam para si Joseph, yung hindi pa yung tamang panahon para si Oo. Joseph ay ah, palayain. Kasi Oo. may tamang panahon. May tamang panahon. Pwede. Okay. Pusid tayo. Kabanata 40 para ano naman tayo, Mm-mm. tatlo tayo. Okay. 41. Kabanata 41, mga panaginip ng Faraon. Hmm. Pagkaraan ng 2 taon, 2 years 2 pa, ang taon. Faraon ay nanaginip. Napanaginipan niyang siya ay nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. May 7 magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain ng damo. Sumunod, umahon din mula sa ilog na iyon ang 7 pangit at payat na baka. Lumapit ang mga ito at kinain ng 7 matatabang baka at nagising ang Faraon. Nakatulog siyang muli at nanaginip ng pangalawa. May 7 uhay na tumubo sa isang puno ng trigo. Malalaki at matataba ang mga butil nito. Pagkatapos, may sumibol na 7 uhay. Tama ba uhay o uhay? Uhay. Ang Tama. Buhay. uhay. Ang mga ito ay payat at tuyot. Ang mga butil dahil sa hampas ng hanging silangan. So, tagtuyot yun, no? Kinain ng mga payat ang matatabang uhay at muling nagising ang Faraon. Noon niya na lamang siya pala ay nananaginip. Pagsapit ng umaga, nabagabag siya, kaya't ipinatawag niyang lahat ang mga salamangkero at mga matatalinong tao sa buong Egypt. Isinalaysay niya ang kanyang mga panaginip, ngunit isa man ay walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga ito. So may mga salamangkero at saka mga 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 manghuhula. magi. Oo. Lumapit sa Faraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, "Ngayong araw naalala ko po ang aking malaking pagkukulang na nagawa. Nagalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipinabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod." Ipinabilanggo. "Kami po ay parehong nanaginip.
Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming mga panaginip. Sinabi po niyang ako ay mababalik sa tungkulin at ang punong panadero ay bibitayin. Nangyari pong lahat ang kanyang sinabi. Ipinatawag agad ng Faraon si Joseph. Nang mailabas na sa bilangguan, siya ay naligo at nagbihis at kaagad humarap sa hari. Paglilinaw. Okay. Nakasaad sa iba pang bersyon ng Biblia na si Joseph ay nag-ahit at nagpalit ng damit. Yun ang nasa ibang version ng Biblia. Ang mga lalaking Israelita ay hindi nag-aahit dahil kahiya-hiya para sa kanila na walang buhok sa mukha. So hindi talaga so ang Gillette pala na na razor sa Japetay talaga yan, no? Oo. So natusulat din sa 1 Chronicles 19:5. Sinabi ni Haring David, manatili kayo sa Jericho hanggang sa tumubo ang inyong mga balbas at pagkatapos ay bumalik kayo. Anong pangyayari ito, sis? Bakit niya sinabi ito sa mga tauhan niya? Parang parang alam ko na, nakiramay. Hindi. Nagpadala siya. Nakiramay siya sa namatay. Hindi, sis. Na hari. Itong sinabi dito na manatili kayo sa Jericho hanggang sa tumubang inyong mga balbas at pagkatapos ay bumalik kayo. Ito yung Oo. yung tagpo na nag-utos si Haring David na pumunta sa kanyang mga kaibigan na Oo, sabi, namatay. Yung namatay oo, niyang kaibigang hari. Oo. hindi, Nagpadala siya ng mga tao. parang humingi ng suporta doon sa kanyang kaibigan dahil tumatakas nga siya kay Saul. 'Di ba? Hindi, sis, ang pagka naalala ko dito, ngayon, nagduda yung mga tauhan ng haring yun kasi siya dun sa haring yun. Ngayon, nung nagduda yung mga tao dun sa mga pinadala niyang mga kawal. Akala nila, nag-i-spy. So, ginawa nila, inahitan nila ng balbas at pinutol ang damit. Nilabas yung puwet, yung Oo, mga oo. niya. Yun nga. So, parang hiniya. Oh, Kaya ang pinahiya sinabi ng nila, mga pinahiya kaibigan nila itong mga ni sundalo. Haring David, manatili kayo kasi pahabain niyo muna ang balbas ninyo. Sabi ng Haring David. Kasi parang kahiya-hiya. Kasi ata ang balbas, kalahati lang ang inahit at saka kumbaga hindi pantay. Tapos, nasusulat din sa unang Leviticus 19:27, sinabi niya, huwag putulin. Utos na to, huwag putulin ang buhok sa mga gilid ng inyong ulo o patilya o bawasan ng dulo ng inyong balbas. So, ibig sabihin, parang huwag babawasan ng balbas. Ibig sabihin, huwag mag-aahit, ni Oo. babawasan. Oo. Ayaw nga pabawasan, Parang parang sagrado sa kanila yung balbas, 'di ba? yan ay ng pagkalalaki talaga, no? Oo. Parang hindi ka magmukhang babae. Kasi ang mga Japetite, di ba? Oo. Nagiging bi. Hmm. Hindi mo alam kung babae o lalaki. Hindi yung Statue of Liberty na lang, di ba? Mm. Napakalinis, clean cut sila. Tsaka yung buhok sa gilid ng inyong ulo, hindi ka magpapahaba na di ba patilya ang sinasabi dito? Ibig Oo. sabihin, balbasarado. Hmm. Kasi may mga di ba ang mga Espanyoles, balbas lang, mga goatee lang at saka tapos inaahit nila yung gilid. Pinuputol parang Elvis Presley. Di ba? Pinuputol yung patilya. Pero makikita mo ngayon ang mga yung mga European na nagkukunwaring mga Israelites na naninirahan sa Israel. Oo. 'Di ba lahat yan sila mga Nakatirintas yung balbasarado? gilid. Oo, Pus- mga talaga balbasarado literal na sila. buhok sa gilid ng ulo. Ang Dahil ginagawa nila. talagang ipinipresent nila yung sarili nila bilang mga totoong Israelite. Mm-mm. Pero mali ang kanilang interpretation ng Yeah. ng buhok sa gilid ng ulo. Actually, yan, patilya yan. Yung mga balbasarado.
Okay, may ano pa? Proceed tayo. Verse 15. Sinabi ng Faraon kay Joseph, "Ako ay nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan niyon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip." Sumagot si Joseph, "Hindi po ako ang makapagpapaliwanag, kamahalan. Ngunit ang alahiyam po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan." Talagang ano niya, no? Ang Talagang glory talaga sa acknowledge niya alahayam. talaga. Kumbaga, Oo. ito, makikita mo sa character ni Joseph, yung total surrender and total, ano niya, Reverence. oo, reverence, surrender, and reverence Dependence. niya sa Dependent. alahayam. Yes, dependent. Oo, yung Mm. dependence Trust. niya. Yung glory talaga sa kanya. Oo. Oo, So, lahat oo. ng glory ay mapupunta talaga sa alahayam. Mm-mm. Kasi lagi niyang wala siyang Okay, verse. kakayanan kung wala sa kanya ang alahayam. Yes. So, ito, sabi mga salamangkero at magicians, hindi pala dapat sanggunian dahil hindi Oo. nila taglay ang karunungan na mula sa alahayam gaya kay Joseph. Yada. Oo. Baka isinara ng alahayam kanilang kaalaman. Mga Maaari salamangkero Oo. salamangkero at Kaya magicians. isinara. Bakit? Oo. May mga kaalaman yan, Bagayan. pero isinara. Oh. Sa panaginip na to, isinara ng alahayam. Anyway, sige. Oo. So kapag pala, Baka, oo. So kapag pala, ayun na tinawag na si Joseph, tama? Pinapunta oo. na siya. So kapag pala kalooban na ng alahayam na igawan Tatagumpay ang ka, isang magwawagi bayang, ka. oo, Mm. ang gagawin niya is gawin niyang espesyal o kaya dramatic ang entrance ni Joseph, 'di ba? Upang makilala din siya sa madla. Oo. Ano? Mm, 'Di ba? Oo, di ba? tama. Kaya nga siya ang gagawing Ipagpapakilala niya. pinuno, di ba? Di Mm. ba nga, Ipagpapakilala. Itataas ka niya. Pag nagpakababa ka, itataas ka ng alahayam. tama. Yan ang sinabi din ni King Yahweh, di ba? Na ang nagpapakababa ay itataas, ngunit ang Oo, nagpapakataas ay ibababa. Mm. yun. Mm. So kaya, minsan, ang plano natin, ang tao ang gumagawa ng plano, pero siya ang nagtatakda. Ang alahayam Alahayam. nagtatakda kung ito ba Oo, ay nararapat o hindi. oo. Yan. Kasi kumbaga ang plano natin, tinitimbang din ng alahayam kung ito ba ay makakabuti sa iyo o sa nakakarami. Minsan Mm. naman kasi ang Kung mga ano yung plano nasa puso natin mo. ay parang makasarili. Pero Oo. kung ang plano mo ay para sa ikabubuti ng lahat, tiyak na gagantimpalaan ka ng alahayam. Oo. At saka si Joseph din makita din natin, imagine 2 taon pa bago siya naalala Oo. kung kanyang kausap. So nagtiis din siya ng 2 taon pa sa loob ng bilangguang ayaw niyang tirahan. Hmm. Pero Siyempre ang ano kasi, wala pang pagkakataon para sabihin naman Yes, 'di pero ba? ang tingin ko, ang character kasi ni Joseph, kung ano yes, yung nasa doon, harapan mo, yun ang yun, nakafocus siya doon. So, hindi, yung 2 taon, parang wala, kasi busy din siya eh. Ginagawa niya talaga sa abot ng kanyang makakaya, kung anong ipinapagawa sa kanya, o kanyang responsibilidad. Nakafocus siya doon, kaya hindi siguro siya nainip. Oo. Ayun kaya ang pag ini-enjoy niya, o kinakareer niya kung ano yung kanyang role. 'di ba? So maasahan talaga siya, ang Y- kanyang lahi ah, maasahan. Madalas maasahan ang mga Hebrew sa kanilang mga ginagawa. Tama? Kung ikaw sino ay ba, pagpapatiwalaan. Yeda. oo. Sino bang na-cut off sa atin? Parang ako ba nawala? O, Hindi, Baka okay lang naman. hmm, 'di oo. ba napakagandang role niya. Wala na putol. Okay. Wala. Oo. Wala sa isip ni Joseph 'yun, na gano'n ang mangyayari along the way. Pero noong dumating na ang takdang oras, napakilala sa madla, napakilala siya ng alahayam sa madla.
sa ganong kaparaanan. Pero kahit pa itinaas siya, andoon pa rin yung pagpapakumbaba niya at wala siyang ibang itinaas kundi ang alahayam. Kung saan, yun din ang pumasok, tumimo sa isipan ni Potiphar ng ng hari, Si Paraon. ni Paraon. O, nagtiwala siya kay Joseph pero meron pang masigit kay Joseph na siyang makapagbigay ng sagot doon sa tanong niya tungkol meaning ng kanyang panaginip. Ayun. Yan da. Okay. Verse 70 tayo. 17. Sinabi ng Faraon. So ito, sasabihin na ni Faraon yung kanyang panaginip. Ako raw ay nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. May 7 magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain sa damuhan. Sumunod ay 7 mga payat na baka. Pinakapangit na sa nakita ko sa buong Egypt, ang umahon din sa ilog. Kinain ng mga payat ang naunang matatabang baka. Matapos kainin ang matataba, iyon pa rin ang ayos ng mga payat. Napakapangit pa rin. Ako ay nagising at muling nakatulog at nanaginip ng pangalawa. May nakita akong 7 uhay sa isang puno ng trigo na hitik ng hinog na butil. Sa puno na ring ito, may sumibol na 7 uhay, ngunit lanta. Napakapayat ng mga butil at tinuyo ng hanging silangan. Kinain ng mga payat na uhay, ang matatabang uhay. Isinalaysay ko na ito sa mga salamangkero, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin. Okay, verse 25. Sinabi ni Joseph sa Faraon, iisa po ang kahulugan ng 2 ninyong panaginip. Ipinapaalam sa inyo ng alahayam kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka po ay 7 taon. Iyon din po ang kahulugan ng 7 uhay na matataba ang butil. Ang sinasabi ninyong 7 payat na baka at ang 7 uhay na payat ang mga butil ay 7 taon ng tagutom. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng alahayam. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong Egypt. Ang kasunod naman nito ay 7 taon ng tagutom. Dahil sa kapinsalaang idudulot nito, malilimutan na sa Egypt ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil sa sobrang hirap na daranasin sa panahon ng tagutom. 2 ulit po ang inyong panaginip, mahal na Paraon, upang ipaalam sa inyo na itinakda na ng alahayam ang bagay na ito. At malapit na niya itong isagawa. Ang mabuti po ay pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Egypt. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng 5 bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taong kasaganaan. So, ibig sabihin 20%, no, 5 bahagi. Okay. Lahat ng inanin butil sa panahong iyon ay dapat ipunin. Ikamalig sa mga lungsod at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ang mga tagalikom upang maisagawa ang lahat ng ito. Ang maiipong pagkain ay ilalaan para sa 7 taon ng tagutom na tiyak na darating sa Egypt. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa. Nagustuhan ng Faraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Joseph. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang nasa kanya ang diwa ng alahayam? Kaya sinabi ng Faraon kay Joseph, ang alahayam ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa aking palasyo at sa buong bansa, at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang makahihigit sa iyo. Yan reaction ko lang so, si Joseph, so ibig sabihin, itinakda ng alahayam ang bagay na ang tagutom. Kaya ngayon, winarningan ang Faraon sa panaginip. So, ibig sabihin, sa buong Mesopotamia o kung saan man yan, sa Middle East, Egypt lang ang prepared. Ang ibang mga bansa
ay tagutom. Hindi nila alam yung ano, nasanay sila sa kasaganaan. Pero ang Mm. Egypt ay iniligtas. So may nasa plano talaga ng alayam. Ang ganun. At saka sa extra biblical, 'di ba? Ang mga ano, hindi man lang na hindi man lang binukbok yung mga grain na inano ng 7 taon, isinave ni ano, Oo na nga. Oo inimbak nga, ano. ano kayang ano, preservative ang ginamit ni ano? Paano Mm. niya kaya preserve Baka yung yung grain bawang, na no? umabot ng 7 taon? Oo Oo nga nga eh. eh. Usually, 1 taon lang bubukpukin na yun, di ba? Oo. At saka, isang ano dito, ipinakita din sa ano, ang aking trono lamang ang makahihigit sa iyo. Ano sinasabi dito? Parang ito rin ang sinabi ng alahayam ni Yahweh the Father sa Yahweh the Son. 'Di ba? Yes. Ikaw ang pamamahalain ko sa aking palasyo at sa buong bansa. Ang pagkakaiba lang nito sa buong sa buong sansinukob at Mm. susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang makahihigit sa iyo. Parang ito Ah, representation ng ng equal ano authority, yata yung ito, authority sis, na ang tawag? binigay ng Oo. Yahweh the Father sa Yahweh the Son. Diba? Yes. Ang tawag niyan, sis, ay ano, the shadow of the things to come. Dahil magaganap din ang Yada, oo. kaparehas na pangyayari sa darating sa pagdating ng Mesaya. Na What does mean? sinabi ng alahim ng Yahweh the Father, I give you all authorities in heaven and on earth. Mm. So, ibig sabihin, except yung throne niya, ibinigay niya ang Ayun. lahat ng authority kay King Yahushua. Yahweh. Yahweh the Son. Oo, kay Yahweh the Son. So, Mm. ito yung shadow of the things to come. Okay. Foreshadow. Yun bang, may tanong, yun bang dating panaginip? Gumagana pa kaya yan sa kapanahunan natin ngayon? Ano? O kaya noon lang yun? Mayroon pa naman siguro, sis, na may mga ganyang pangyayari dahil nasabi din ni Prophet Joel, 'di ba? Na in the last days, Okay. oo, yung mga bata at matanda, they will dream, they will have May dream, dream, dreams. oo, Oh, Ang dreams, mensahero, di ba? Dahil oo. panaginip din, Oo, sa isinishare. panaginip din, kinakausap ng alahayam ang mensahero. mhm. So, nangungusap talaga ang alahayam sa kung sino nais niyang pangungusapan sa pamamagitan ng panaginip. Yada. Oh, so Ang hindi ang lang sila kaibahan yung lang, oo, ang oo, kaibahan lang sa in the last days, wala nang itinakda na prophet yeah, o propeta sa ngayong mga huling araw. Dahil oo, iisa lang ang propeta na kanyang hinirang sa huling araw, ito ay ang mensahero. Kung paanong nagpadala siya ng propeta bago isilang ang Mesaya dito sa mundo natin, ganun din ang kanyang pagbabalik. Yung kanyang second coming. magpapadala ng Magpapadala din maghahanda-handaan. siya ng mensahero na tatawagin ding propeta. Kasi kung mapapansin natin, lahat ng mga sinabi ng mensahero ay naganap. Mhm. Oo, So, yun na lang ang isa pang nakakatakot na kanyang sinabi doon na ipinakita sa kanyang panaginip na ang Metro Manila ay talagang pupulbusin ayan. sa gera at ang Oo. So, at ilulubog sa tubig. So, nangyayari na ang pagkalubog sa tubig ng Metro natin eh. Manila, hindi lang Metro Kahit Manila, Cebu 'no? eh, no? Kahit Kahit Cebu. saan, oo.
Tapos ano pa, ito pa, sa panahon natin ngayon, gaya ng sa time nila Joseph noon, siya ang inilagay na manguna, 'di ba, sa pag-iipon, pag-iimbak ng pagkain sa loob ng 7 taon dahil may taggutom Oo. na parating. Ano rin kaya sa ating panahon ngayon? Ano kayang paghahanda na gagawin ng mga tao? Meron kayang maghahanda na isang leader para i-guide ang bansa natin paano mag-ipon ng pagkain? Alam kaya nila ito? Nandiyan ang Actually, NHA, di ba? Ng actually National sis, Thing. kung nakinig lamang ang ating mga kababayan sa mensahero na ipinadala ng alahayam, siguro Oo. hindi mangyayari sa atin ang ganitong na ano to, kumbaga ang kinatatakutan ng Ah, lahat. oo, Kasi kasi sinabi na ng mensahero, huwag na huwag kayong boboto sa mga kandidatong ito dahil sila ang pagmumula ng ah, kumbaga korapsyon. ng korupsyon at pagkawasak ng ating bansa. So hindi nga siya nagkamali, 'di ba? Di ba? Tama, Hihimod nga doon sa Oo. sa flag puwet ng ng ano, Amerika. Mm. Kaya oo. sabi, by all means, huwag niyong iboboto ang dalawang kandidatong ito. Pero hindi nakinig ang taong bayan. Ibinoto pa rin ang presidenteng sinasabi na nga sinabi na nga ng dating Pangulong Duterte na ito ay sumasailalim sa sa droga. So ano nga ang mangyayari sa bansa natin kung itong presidenteng hinalal ng taong bayan ay wala sa katinuan? So gano'n na nga ang nangyari. At mayroon pang isang nakakatakot na pipirmahan ang pipirmahan ng ating presidente ngayon sa darating na July yung kasunduan sa Amerika na ikokontrol tayo ulit, ang ating economy ay ikokontrol ulit ng Amerika. Tayo, Oo. ang Kung, bansa natin. ang Kumbaga, bansa natin ay babalik sa colonial system ng Amerika. At yan hindi daw eh, makatanggi itong ating presidente dahil may kasalanan yung kanyang asawa doon sa bansa na yun. At bilang kapalit, ay pipirma siya sa kasunduan na yun. ito ba yung pagkamatay ni Tantoco? Yes. Grabe, idadamay ang buong bansa? Yes. Kaya Hey, yun ang isa pa. politics na yan. Oo. Politics. Politics na. So, talagang Anyway, siguro talagang Pero napapanahon dahil dito sa mga kaganapan na binabasa natin, Mm-mm. ito din ay isang Kumbaga, ah, ano naman yan? Part. politics. Yung politics is Oo. part ng Politics, part oo. yan talaga ng so ibig sabihin, Kumbaga, what has been dahil history. will be again. Mm-mm. at Oo, di saka, ba? 'di ba yan punishment na nadadamay tayo dahil nga sa katigasan ng ulo ng mga nakarinig na sana ng katotohanan, ayaw pa rin nilang tanggapin. Ayaw nilang paniwalaan. O, yung iba So, naman na naniwala, sinipa pa nila ang yes. alam nila. Kaya, kumbaga, nauulit lang kasi yung mga naganap sa nakaraan. Pagkatapos, ano kaya sa palagay natin, ninyo, mga kapatid, ang sinabi ng mensahero? Kung hindi ngayon maganap, maghihintay pa ulit na 1,000 taon na naman ulit para mayroong Ipapadala ulit saklala, na mensahero. mensahero. Hmm. Palagay ninyo, mga kapatid. Malamang ganun nga ang Parang mangyayari. Jose Rizal na naman, no? Oo. Another thousand Grabe. Another years. Jose Rizal, another mensahero. Mm-mm. So, itong pagko-colonize na naman ulit ng Amerika sa bansa natin, ito na naman kaya, cycle na naman 'to? Another siguro. Baka yan na naman ang magiging Actually, hindi naman umalis sa simula. Amerika sa atin, ah. Hindi nga. Hindi sila umalis. Baka Ang maglalagay lang sila formality ng lang yan sinasabi. oo, pero Baka yung QFS nila. siguro Actually, mas hindi lalo naman nilang talaga lagyan tayo pinalaya ng Amerika, di ba? hindi, Ever hindi, since. hindi. Oo. Baka lalo lang nilang lagyan ng ipin ang kanilang Oo. batas.
dahil nga yung ating ano, 'di ba, yung sec.gov.ph ay nakakonekta pa rin yan sa SEC ng Amerika. So kung ganun, ang So, lahat ng ibig mga sabihin, monitored talaga ng Amerika ang lahat ng galaw natin dito sa bansa natin. So, kumbaga, pinalaya lang tayo sa salita, ngunit hindi sa gawa. hindi talaga. Hindi naman talaga. Eh lalo, So, walang nangyaring Kasi kalayaan. hindi pa nababalik yung pangalan talaga ng bansa Yes, natin o oo. fear. Hanggat hindi na ibabalik ang pangalan Hanggang na kay fear, King Philip pa rin tayo, di ba? oo, tayo oo. ay nakapailalim pa rin sa slavery ng Sana meron ng sana meron ng mga isang dayuhan. sana magkaroon na tayo ng isang Traore para may lalaban na. Maglalagay si Aba. Isang matapang na Hmm. tatayo para Malay at mo, least mayroon na Yung nga, matapang natin, nasa ano kaya, ay, nasa ICC kasi eh. oh, oo, malay Yun. mo, isa sa mga matatalino Descendant nating niya, no? matatalino Mm. nating politician Mga, na mayroong political will, sila ay tumayo kasangkapanin ng alahayam para maituwid ang lahat ng pagkakamali ng ating bansa. oo. Ang gawin pero natin ay tingin ko magaganap muna yung mga tinakda niya. Yes, Kailangan oo. kasi cleansing yan eh. Oo. Kailangan i-cleansing ng mga oligarch, mga ano. Oo. iso-surface muna ang lahat Kakaroon mo na Kaya nga reset. eh. Mm. oo, So, naalala ko pala, kapag kayan ay naganap na sinabi ng mensahero na ipinakita sa kanyang panaginip na talagang pinulbos ang Metro Manila, ano kaya ang mangyayari sa atin? pero ang pagkakaalam ko, hindi tayo pababayaan kasi Yan kasama nga. natin kaya Kung paanong iningatan ng alahayam si Joseph, ganun din niya tayo mangyayari. iingatan. Dahil Yes, kasama natin Sabi, ang no? alahayam. kaya. Di ba Yan lang. sabi, run to the mountains? Hmm. Oo. Oh, speaking of run to the mountains, merong isa ditong kasama ako na nagsabi, kung gusto niyo raw ba magsama tayo at meron siyang lupang Sa ano bibili. yan, sis? Sa ano yan? Sa after ng ano natin Ah, pag-usapan. No? Sige. Kasi hindi nila nalalayo baka, tayo sa ano. baka malayo May tayo mga masyado. may tanong ba? May tanong ba dyan? Wala, May natanong tanong? na, natanong na. O, Sige, Meron yung sige. ano, parang may nakita ako isa. alin? Eh, yung, asan ba yun? Na ano, nahulog ako kanina. Ano yung tanong niyo yun, sis Dalia? Meron pa ba? May naka-raise hand ba? Wala. Wait lang, wait lang. Bakit Pakicheck. Meron, Oo, yung sa dulo. pakicheck. nagtakda ng taggutom ang alahayam sa lupain? Ano, Hmm. anong tanong? Bakit? Bakit Ah, nagtakda ng taggutom ang alahayam sa ah, lupain? tingin ko isa din yung, dalawa ang reason. Ang una, paglilinis ng alahayam sa mga lahing ano, hindi niya pinili. At saka ang pangalawa ay para ma-segregate, maihiwalay ang kanyang lahing pinili ni si Jacob, yung pamilya ni Jacob, maihiwalay at madalhin sa Egypt. Kasi So, 'di ba ano ng Kanaan yun eh. Siguro lilipulin muna niya yung mga hindi yung mga undesirable na Mhm. nakatira sa Kanaan kasi tagutom yun, maraming namatay diyan for sure. Tsaka mga hayop, mga tao na undesirable. Pero yung lahi ni Jacob Israel ay sinecure niya sa lupain ng Egypt na sagana. So yada. yung Yan plano niya talaga kay Joseph ay pinauna lang si Joseph diyan. Oo. Hindi biro Para ano. talagang oo. So Hmm. yun Dumaan yung si dalawang Joseph ng nakikita ko na reason kung bakit pinadala ng ang tagutom sa kalupaan. Kayo po nga meron kayong ibang ano? At siguro dahil talagang nakatakda, kaya ipinakita kay Joseph sa kanyang panaginip na nakatakda itong mangyayari, na siya ay kikilalanin bilang gobernador, 'di ba? Na kahit at, yung kanyang mga kapatid ay yuyukod sa kanya. at saka kaparaanan ng Ah, alahayam para Oo, maiwasan pa kaparaanan ng natin na yun. alahayam para matupad yung kanyang panaginip.
At saka yung siya na mapakilala, maitaas ang kanyang pangalan Yes, sa gitna oo. ng mga Egyptians dahil hindi Maitaas siya. kilala. Kasi buong Oo. kapakumbabaan talaga ang ginawa ni Joseph, 'di ba? Hindi Mm. siya sumuway sa kanyang alahayam. Talagang ano nakatuon lang yung kanyang puso't diwa sa alahayam. Oo. So, Siyempre. kakaibang Binigay uri niya sa ng alahayam tubo. ang lahat ng papuri, ang lahat Mm. ng ng Mm. karangalan. Mm. Kaya At saka, naman, sa practical sense, kasi, si Joseph, kasi, yung inilagay niya sa, sa fertile na lugar. Tapos, ang mga Egyptian, hindi nakikihalubilo sa mga, sa mga Hebrew. Kaya, na-preserve talaga yung, ng lahi ng mga Hebreo, ng mga Oo. Jacob Israel. Na-preserve nila. So, yeah, that is the best, spot binigay Mm. fertile tapos yung mga kawan Pero nila kasya doon oo. na Pero wala sa Kanaan tagtuyot. Oo. pero so, sis, bakit kaya pinili ang Egypt sa lahat ng bansa na doon ipadala si Joseph? Kasi nandun yung Nile River, fertile nandun yung Nile River. Tsaka 'di ba sa sila, ano bang lugar 'yon? Sa yung pinaka maluwag at saka pinaka maraming halaman, maraming kakainin ng mga kawan. Yun talaga nihanda ng alahayam. Kasi maraming river doon eh. Nandiyan ang Nile, nandiyan ang Hindi malapit pa sa kaya hindi Mediterranean. kaya dahil nagkaroon ng koneksyon ang Egypt kay Abraham dahil doon sa kanyang sa katulong ni Sarah na Egyptian Oo. At na saka Hamite nagkaroon siya, ng anak magkapatid sila. talaga. at saka Magkapatid po, talaga si Ham at saka si Shem. Oh. Magkapatid sa Inna din, di ba? Kahit Pero ang ang mga Egypt, at 'di ang ba ang Judas, Egypt ay lahi na ito ni ng mga Japhethites? yung paraon lang, yung mga royalty diyan. Yung paraon, oo. Oo, mga Egyptian yan. Pero yung mga ordinaryong is mga maitim, mga din, mga Hamite. Pero yung lupain, Oo, belong ang to lupain is Shemite. Hamite. Hamite yan. Nasakop din Hamite kasi itong sila, lupain niya. oo, Egypt. Kasi nasakop Oo. din sila ng, ng Greek, mga Greeks. Oo. Kaya yung mga faraon. 'Di ba ang nasa extra-biblical, ang unang-unang yung gwapo, unang-unang faraon dumating nasa sadya, napakagwapo niya, ganun. At ang unang-unang niyang ginawang negosyo ay sementeryo. Doon siya yumaman. Tapos very charming siya. Tapos na niya yung parang pinakapinuno. Yun ang unang-unang faraon. Sementeryo ang kanyang baga, sa halip na dati noon kung saan-saan lang sila naglilibi ngayon, pinababayaran pa niya. Nag-hire siya ng mga goons Mhm. mm, para hindi nila sa Biblia yun, pero that is going above the yun na. Kaya naging sobrang yaman, tsaka syempre yung mga niya, parang nangyayari dito. Pumunta ka ng Siargao, kita mo doon puro foreigner na, mga European, oo. nandun na yung mga galing sa mga Israelite na punta ka doon. Parang sinasakop na nila ang Siargao. Madami sila Pero doon. anyway, that is beyond the natin. Oo naman, oo. Oo. Mhm. Oo. Lagi silang Pero parang nililingkod ganun. doon. Oo. Parang ang South Africa, puro puti doon. Hindi akala nyo ba puro maitim? No, mga puputi, mga blue-eyed, mga mestizo-mestiza. Yung sinabi yung South Africa, magugulat kayo, pero talaga, Japetati, tsuro, matatangkad, blue-eyed. Mm. Yan. Pero South African. Parang si Elon Musk, di ba South Africa siya pinanganak? Mm. So, alam mo na kung saan yun. Okay. Okay. So, na tayo? Ginawang gobernador ng Egypt si Joseph. Okay, para masyadong hahaba yung ating video. Mm. Okay. Verse Okay. 41. At ngayon,
Inilalagay kitang gobernador ng buong Egypt. Inalis ni Faraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot iyon kay Joseph. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kwinta sa leeg. O, diba? So yung ano linen talaga, no? Ipinagamit kay Joseph ang pangalawang sasakyan ng hari at binigay siya ng tanod, pandangal, na nauuna sa kanya at sinisigaw, magbigay daan. Sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Egypt. Sinabi ng Faraon kay Joseph, ako ang Faraon at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit kung wala kang pahintulot, walang sino man sa Egypt na makakagawa ng anuman. So, yun ang authority. Pag hindi Yes. niya inalaw, hindi papayagan. All So, yung authorities authority nga talaga. all authorities. Oo. Verse 45, binigyan niya si Joseph ng bagong pangalan, new name. Parang Oo. sa ano, di ba? Binago din ang Yahweh kanyang Shai. Yung Yahweh bagong the Son, reputasyon, di ba? oo. Yung Yahweh, ginawa Yahweh Shai na, bagong Mm. pangalan. Sephenat Penea ang binigay sa kanya. At ipinakasal sa kanya si Asenat na anak ni Potipera, ang pari sa On o Heliopolis. Ang pari sa On, Heliopolis is Greek, ano yan? Greek town. Bilang gobernador, pinamahalaan ni Joseph ang buong lupain ng Egypt. 30 taon si Joseph na magsimulang maglingkod sa Faraon. Parang parang Misaya, no? Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Egypt. 7 taong nag-ani ng sagana sa buong lupain. Inipon ni Joseph ang lahat ng pagkain sa Egypt at ikinamalig sa mga lungsod. Sa loob ng 7 taon ng kasaganaan, inipon niya sa bawat lungsod ang mga pagkaing inani sa palibot nito. Ang naipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat, kaya't hindi na niya itinatala dahil sa dami at hindi masukat. Siguro sobra-sobra pa, no? Hindi lang sa 20% ang kinukuha niya. Higit Oo. pa dahil sagana yung ani nila. Bago dumating ang tagutom, nagkaanak si Joseph ng 2 lalaki kay Asenat, anak ni Potipera, pari ng On. So talagang may pagkapari din ang anak niya. Tinawag niyang Manase ang panganay sapagkat sinabi niya, niloob ng alahayam na malimot ko ang aking naging hirap at ang bahay ng aking ama. Ephraim naman ang ipinangalan sa pangalawa sapagkat ang sabi niya, pinagkalooban ako ng alahayam ng mga anak sa lupain ng aking paghihirap. Ano pala ibig sabihin ng Ephraim? Okay. Verse 53. Natapos ang 7 taon ng kasaganaan sa Egypt at sumunod ang 7 taong tagutom. Tulad ng sinabi ni Joseph. Ngunit sa buong Egypt ay may pagkain, samantalang tagutom sa ibang bansa. Nang wala nang makain ang mga mamamayan, sila ay dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Egypt, magpunta kayo kay Joseph at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Joseph ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Egypt. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Egypt. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya't ang mga mamamayan nila ay pumunta sa Egypt upang bumili ng pagkain kay Joseph. Ito ang sinasabi niya. Sa puntong yan, nakalimutan niya na muna yung kanyang pamilya, no? Oo. Busy siya Sobrang busy na siya eh. Oo. Busy na siya eh. Sa kanyang mga gawain. Pero syempre, hindi nawala sa puso niya yun. Mm-mm. Kaya lumitaw lang ulit sila. Naaliw siya. Naaliw siya sa kanyang pamilya, 2 anak, saka sa mga gawain, katungkulan. So yun talaga ang pag homesickness, kailangan maging busy ka. Yun ang ginagawa ng mga OFW natin, mga kapatid sa ibang bansa, no? Trabaho lang ng trabaho para lang mawala ang homesickness. Oo. Sa pamilya. Foreshadowing din, Grabe. May mga katanungan ba o reaction? Wala na. Darating ang isang araw na ang kanyang
pamilya hindi magugutom. Sa kaparaanan ng alahayam, kung paano si Joseph pinarating ng alahayam sa ganoong tuktok ng kanyang pagiging gobernador. Ipe-preserve pala yung kanyang yung lahing Pamilya. pinili. Oo. Yung lahing pinili. Yung lahing piniling bayan. Sinong mag-aakala, pre, diba? Sinong mag-aakala na darating pala sa kanila ang ganong panahon? Gaya ng kanyang mga kuya, ay mga kapatid na, mga lalaki, pati magulang niya, diba? Anong sabi? Saka, Ang buwan, pati ang bituin, pati ang Oo. araw, tulod sa kanya. at saka inilagay sa puso ng mga kanyang mga kapatid ang inggit para magawa nila yung pagbebenta sa kanya. At hanggang nakarating siya sa Egypt, no? Inalaw hinayaan ng alahayam Pero na makarating siya sa Egypt. panukala na pala ng alahayam yun, no? Mm-mm. Naganap So, kalooban. Oo. Mayroon bang o magpapatugtog tayo? So, dito na muna natin pasamantalang tatapusin ang ating talakayan. Hanggang sa muli. Dible, shalom, mga kapatid. Shalom, Pakinggan mga natin kapatid. ang ating musika. Naririnig po ba? Yes, yes. Ng mga sakim na dayuhan, kailan ka pa kaya magigising? Hanggang kailan ka pa magpaalipin? Di mo ba alintana, ika'y naging pain upang ang kapatid mo ay kalabanin? Gumising ka, perlas ng silangan, alam mo bang ika'y laging ebrio? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo na buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo, lahing Hebreo. Sinira ka ng mga dayuhan, alaala mo ay kinalimutan. Kahirapan at kalupitan sa mga anak ng silangan. Inalis ang iyong kagandahan, maging laman mo ay ginagiliwan. Kamatayan ang naranasan sa inang bayan, kaya't ang silang ay nagkalimutan. Gumising ka, perlas ng silangan, alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan
Lingunin mo ang pinanggalingan. Isang dakila ang nalimutan. Ang tawag ay alahayam na may likha ng sanlibutan. Iwaglit ang iyong nakagisnan. Lumapit ka sa katotohanan. Sundin mo ang kautusan ng alahayam upang ang buhay mo may kalayaan. Gumising ka, perlas ng silangan. Alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo ng buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Kailan ka pa kaya magigising? Hanggang kailan ka pa magpaalipin? Di mo ba alintanang ika'y naging pain upang ang kapatid mo ay kalabanin? Gumising ka, perlas ng silangan. Alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo na buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Gumising ka, perlas ng silangan. Alam mo bang ika'y lahing Hebreo?